Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsabina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung sabina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung sabina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabina? Sinabina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Number 2, ang deputization po ng Ombudsman sa NBI upang tingnan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang Ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng Ombudsman ayon sa Ombudsman Law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng Ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ng kredibilidad, mag-imbestiga ang Ombudsman. Bakit naguhugas kamay ang Ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines? Dahil ba sangkot si Martin Romualdez? Dahil ba sangkot ang Pangulo? So halatang halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naguhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi patay sa konstitusyon. Sir, tinawag ninyo na harassment yung pasabina ng NBI. May pinag-aaralan kayo na legal remedies kung meron man laban ka na. At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, nilangaw pagdala ni Martin Romualdez yan teka, tapusin ko lang sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na papet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari, baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves, we are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motivasyon po yan kesa sa pansariling interes. Yung 14 na yun, Marines din? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico, ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta, complete with videos, pictures. Bakit ayaw nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa. Tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, hindi na daw kayo credible. Kasi bakit daw si Loren, inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines po na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung ang hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado para kung nagsisinungaling, perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, ngunit ayaw nilang harapin. Yun ang problema. O, kung talagang hindi credible, tawagan nyo. O pag sinabing, bago-bago pa ka pala, may motion doon, di ba? O, hold him in contempt for not telling the truth before the committee, kulong. O, but ayaw nilang gawin. Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling hindi naman pupunta sa party itong mga Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na mga tao sa Pilipinas. Yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Ito pang mga Marines na ito, kayo naman Siyempre, natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva.
dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda. Si Vice Defensor, naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumos ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano bang mahihita namin dito? Ha? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bayan. Kasi, alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan eh. Ito ba, dalawa aeroplano nun eh. Attorney, Na aeroplano? Ito na. Ito po, ang kulit nitong langaw oh. Padala ng PCO yan eh. May pito pa raw. Drone yan, drone. Hindi, teka, tapusin ko lang yung statement ko, ano? Alam nyo, mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na. In 1 or 2 more generations, para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman, si Mabilog oh. Can you imagine? So yan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito? O wala nang kaming hihiligin sa buhay. Ito na nga yung, hindi ko alam kung kasama ito eh. Di ba? Eh, malaking kalukuhan yan. At kung gusto nila magdemanda, ibig magdemanda sila. Kita nyo naman ang affidavit. Puro, pinadala kami ng affidavit, puro redacted. Hindi malaman kung sino nagsasabi. Oh, di ba? Nakita nyo ba yung affidavit? Di ba redacted yung affiant? Redacted yung mga pangalan. Redacted yung mga lugar. Ano bang tinatago nila? Ba't ayaw nilang iharap? A person has the right to confront the witnesses against him. Hindi po dito sa NBI ang kumprontasyon na yun. Sapagkat ang NBI, not only is it not a court or a prosecution office, alam naman natin ang bias ng leadership ng NBI ngayon. Kaya kalukuhan po ito. This is a Sarsuela drama lang po ito. Ginalang lang namin siguro for the last time at mabubuti naman yung mga career officials ng NBI. Kanya lang, unti-unting nasisira. Lahat ng institusyon po natin nasisira na. Ombudsman, sirang-sira na. DOJ, sirang-sira na. Pati NBI, sinira nila. Pati Senado, ginugulo nila. Wala na po tayong matitirang institusyon kapag hindi po tayo tumindig at lumaban.